Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po mong batiin yung mga nakakasama natin sa nakikita ko po sa comment section, sumusubaybay dito sa ating Daily Devotion tuwing umaga. Si Joan, Arlinda, Jaime, Artisha, Lita, Ves, Janil, and Mavic. Hello po sa bawat isa sa inyo. So right now po, ang talakayan po natin ay pangalawa sa huli ng talakayan natin patungkol sa trusting in God in times of waiting. Sa usapang success, usapang katagumpayan. Of course, marami tayong pinagpipray, no, na maging successful tayo in terms of relationship, maging successful tayo in terms of ministry, maging successful tayo in terms of finances, or maging successful in terms of, studies or business. Now, yung success po, hindi yan bigla na lang nangyayari. Meron po yung period of waiting, times of waiting. So, sa mga panahon na yon, ginagawa natin yung best natin. At the same time, we're trusting in God. We're putting our trust in God. So, yung pag-aaralan po natin ngayong umaga ay matatagpuan po sa Psalm 37 verse 7. Sabi po rito sa salmo na ito, o sa awit na ito, "Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes." Ikaw ay manahimik sa Panginoon at matiyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. So ito pong salmo na ito ay nagpapaalala po sa atin na magtiwala sa Panginoon, maghintay sa Panginoon. Huwag tayong mabalisa kung yung mga tao sa paligid natin nagiging successful, lalo na yung mga corrupt, lalo na yung masasama yung ginagawa. Nakita mo, humihiga na sa quote-unquote katagumpayan. Sabi rito sa Bible, wag kang mabalisa, wag mong isipin na gayahin sila sa kanilang ginagawa at para magtagumpay ka rin, quote-unquote magtagumpay ka rin, kagaya nila. Matuto kang maghintay sa Panginoon. Hayaan mo ang Diyos ang magbigay sa iyo ng katagumpayan. Na yung unang teaching po natin ngayong umaga, contentment before God is the secret to a happy life. Gusto mo bang maging masaya sa buhay? Gusto mo bang ikaw yung maging pinakamasayang tao sa buong mundo? Makontento ka. Makontento tayo before God, sa harapan ng Panginoon. Kung ano yung binibigay sa atin ng Panginoon, makontento tayo. Alam niyo po, kapag ikaw ay hindi kontento sa buhay, kahit anong meron ka, kahit mas maunlad ka pa kesa sa iba, kahit yung buhay mo pinapangarap na ng mga tao sa paligid mo, hindi ka pa rin masaya. Pero kapag ikaw kontento sa buhay, kahit mas mahirap ka pa, kahit marami ka pang struggle, kumpara sa mga tao sa paligid mo, kahit na mas mababa pa yung estado ng iyong pamumuhay kumpara sa paligid mo, kung ikaw ay kontento, ikaw ay mas masaya pa rin kesa dun sa mga mas maunlad sa buhay. Kesa dun sa mga tinatawag nating successful, mas masaya ka pa rin sa kanila kung ikaw ay kontento. So, contentment before God is the secret to a happy life. Sabi po rito, be still before the Lord. Manahimik sa Panginoon. Ibig sabihin ng manahimik sa Panginoon, makontento ka sa Panginoon at matiyaga kang mag-antay sa Kanya. Alam niyo po yung mga babies, kapag umiyak yan, tatlo lang hinahanap niyan. Madaling araw, no? Talaga umiyak yung baby mo. Usually, no? Tatlo lang hinahanap niyan. Either puno yung diaper niyan, naiinitan o nalalamigan, or gutom. Yung baby ko, long time ago, several years ago, tatlo lang talaga. Pag yan umiyak, kailangan ma-address ko, ma-check ko yung diaper, ma-check ko kung nilalamig o naiinitan, or gutom. No? Pag na-address ko yung tatlo na yan, tahimik na yan. Masaya na yung matutulog, o kaya pagising siya, laro-laro na siya, ngiti-ngiti lang siya. Kontento na yan, basta ma-hit mo yung tatlo na yun. Alam niyo po, minsan, kailangan natin maging baby rin Maging baby. No? Makontento kung ano yung binibigay ng ating magulang, si God the Father. Alam ng Diyos kung ano yung kailangan natin. At pag naibigay na ng Diyos yun, makontento na tayo, parang baby. Yung baby, masaya na yan. Unfortunately, tayong mga tao, habang lumalaki, habang nagkakaedad, dumadami ang gusto. Isipin niyo po yung baby, 3 lang ang kailangan niyan. Pero kapag
tumatanda ka na, nagkakaisip ka na, ang dami mo ng gusto na hindi mo naman kailangan. So, number 2 po, pangalawang puntos. God provides everything we need. Lahat po ng kailangan natin, yung Diyos natin bilang ama natin sa langit, ibinibigay niya lahat ng kailangan natin. But, not everything we want. Alam niyo po, hindi lahat ng gusto natin, ibinibigay ng Diyos. Pero lahat ng kailangan natin, ibinibigay ng Diyos. So parang baby, tayong mga magulang, lahat ng kailangan ng baby binibigay natin. Okay? Kasi, mabuting magulang. Ang mabuting magulang, bibigay talaga lahat ng kailangan. Pero hindi lahat ng gusto ng bata, o kung yung anak mo teenager, hindi lahat ng gusto ng anak mo na teenager ibibigay mo. Bakit? Kasi alam mo, yung anak mo, maraming gusto yan na hindi makakabuti sa kanya. Manood ng movies ng Cocomelon, ng kung ano-anong pinapanood, buong magdamag. Gusto niya yan, pero hindi niya kailangan yan at hindi makakabuti sa kanya yan. Mga teenager, maraming mga gustong bilhin related sa games, related sa kung ano man yung mga, nakakatuwaan ng mga young people. Pero sa magulang, hindi lahat ng gusto mo, gusto ng anak mo, ibibigay mo sa kanila. Ang ibibigay mo sila, yung kailangan nila, pero hindi lahat ng gusto nila. Ganun rin po yung Diyos sa atin. God provides everything we need, but not everything we want. Alam ng Diyos lahat ng kailangan natin. Kaya, kapag binigay na sa iyo ng Diyos, kung ano man ang kailangan binigay sa iyo ng Diyos yon. Kung meron mga bagay na hindi ibibigay ang Diyos sa iyo, huwag ka nang magtampo sa Diyos. Kasi yung Diyos, nakikita niya kung anong pinakamainam para sa iyo. So, number 1, contentment. Kung gusto mo maging masaya sa buhay, contentment. Pangalawa, God provides everything we need. Lahat ng kailangan natin, pero provide na ng Panginoon. And number 3, envy robs us of our joy in Christ. Kapag tayo po ay naiinggit sa ating kapwa, inaalis nito, ninanakaw nito yung kaligayahan na meron tayo kay Kristo. So isipin niyo pong mabuti kung Kristiyano ka, kapatid, ikaw, tayo lahat na naririto, no? Kung Kristiyano ka, nasa iyo si Kristo. You have everything. Jesus is our everything. Tapos maiinggit ka sa isang taong walang Kristo kasi nagkaroon sila ng magarang kotse, nakakapasyal sila around the world kasi nakikita mo, happy sila sa mga post nila sa social media. Bakit ka maiinggit sa ibang tao kung ikaw, nasa iyo na si Kristo? Jesus is our everything. Hindi natin kailangan mainggit sa mga maliliit na mga bagay. Pasyal lang around the world. Kotse lang yan. Magagarang bahay lang yan. Hindi natin kailangan mainggit sa iba. Kailangan natin makontento sa Panginoon natin na nasa sa atin. Envy robs us of our joy in Christ. Huwag nating hayaan na nakawin ng inggit yung kaligayahan na meron na tayo kay Kristo. Tandaan po natin, lahat ng bagay lumilipas. Lahat ng mga bagay temporal. Pero meron kang isa na hindi nagwawakas, hindi kumukupas, hindi lumilipas, at hindi ka iiwanan. At yun po ang ating Panginoong Jesucristo. When you have Jesus, you have everything. Kahit pa yung mga tao sa paligid mo, kapwa mo mananampalataya, tapos naging successful talaga sila, ikaw lang ang wala pa sa ganong estado ng success, however you define it, huwag kang maiinggit, no? Huwag tayong maiinggit sa kahit kanino. Nanakawin lang nito yung ating kaligayahan na meron na tayo kay Kristo. So let's be the happiest person on earth. Happiest people on earth. Sa papanong paraan? Contentment. God provides everything we need. Wag kang mag-alala, no? Lahat ng kailangan mo ibibigay ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin lahat ng gusto mo. And envy robs us of our joy in Christ. Paano natin po ito maisasabuhay? Number 1 po, receive only what God gives. Outside of that is evil. Ito po, personal ko talagang principle to sa buhay, no? Pag meron mga opportunities, let's say dumating sa akin, dumating sa mga tao sa paligid ko, sila naging successful dun sa mga opportunities na yon. Ako, hindi naging successful. Lagi kong isinasa isip na that's not for me. Hindi yun galing sa Diyos. Kapag hinabol-habol ko yung mga ganong opportunities,
hindi na yun galing sa Diyos. That's evil. Receive only what God gives. Kung ano ibigay sa iyo ng Diyos, makontento ka. Yun lang yung tanggapin mo. Outside of that is evil. Kaya po ako, pag may opportunity sa akin, naka-offer sa akin ganyan, tinitingnan ko muna, Lord, galing ba sa inyo to? Pag hindi galing sa inyo to, hindi ko tatanggapin or hindi ko na lang papansinin. Kailangan yung galing talaga sa Diyos. Kasi kung hindi yan galing sa Diyos, ang tawag niyan tukso. Tandaan po natin, may mga oportunidad, may lumalapit sa iyo. Kapag yan hindi galing sa Diyos, tukso yan. At ikapapahamak mo yan. Pangalawa po, do your best while waiting for God-given success. Napakaganda po ng talata natin, no? Be still before the Lord and wait patiently for Him. Magantay ka sa Diyos. Manahimik ka, makontento ka sa Diyos. Do not fret. Ibig sabihin nito, huwag kang mabalisa. When people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes, naging successful sila dahil marami silang ginagawang kabaloktotan, no? Huwag kang mainggit sa kanila. Huwag kang mabalisa. Sa halip, do your best. Gawin mo ang pinakamainam. Gawin mo yung the best na trabaho kung ikaw nagtatrabaho, no? Iaalay mo yun sa Panginoon. Hayaan mong Diyos ang mag-promote sa iyo. Do your best in business. Do your best in teaching kung nasa education ka, no? Sa lahat ng ginagawa mo, just do your best. Let God give you success. Pangatlo po, be the happiest person by being content in Christ. Ikaw po at ako, meron na tayong oportunidad. Nasa harapan na natin yung karapatang maging pinakamasasayang tao sa mundo. Alam niyo po, when you have Jesus, you have everything. When you don't have Jesus, you have nothing. When you have Jesus, you have everything. At sabi dun sa devotion natin kahapon, lahat ng pagmamayari ng Panginoong Jesucristo, pagmamayari mo rin. Why? Because we are co-heirs with Christ. Ibig sabihin, kapwa, tagapagmana ng Panginoong Jesucristo. Anong mamanahin ng Panginoong Jesucristo? Yung redeemed world, yung perfect creation, heaven and earth. Yung original na creation ng Diyos. Lahat yun kay Kristo yun. Isipin niyo po yan, the whole universe, heaven and earth, heavenly realms and earthly realms. Lahat ng yun kay Kristo. Sabi sa Bible, mamanahin mo yun dahil ikaw ay kapwa, tagapagmana ng Panginoong Jesucristo. You have the redeemed world. No, that's yours. We have the right. Tayo may karapatan na maging pinakamasayang mga tao sa mundo. You have Jesus, and lahat ng pagmamayari ni Jesus, pagmamayari mo pa rin. Ano pang hanapin mo? No? Be the happiest person by being content in Christ. Tayo na po ang pinakamaging masasayang tao sa buong mundo. Huwag na po nating hayaan na isipin natin na kulang pa. Kailangan magkaroon ako ng kung ano yung meron yung kapitbahay ko at mga kaibigan ko. Gusto ko rin yun. By that time, masaya na ako. Hindi po totoo yan. That's a lie. That's an illusion. Kapag inisip mo kulang pa at feeling mo pag nagkaroon ka ng kagaya ng kotse ng kaibigan mo, bahay ng kumare mo, or career ng katrabaho mo o kakilala mo, feeling mo lang yun na kapag nakamtan mo yung mga yun, magiging masaya ka na. That's not true. Kasi kung wala kang contentment sa meron ka ngayon, kahit ano pang magkaroon ka, hindi ka pa rin makokontento. Because the problem is not what you have. The problem is the heart, the condition of the heart. So kung yung puso mo kontento sa lahat ng binigay sa iyo ng Diyos, ikaw na yung may karapatang maging masaya. So be the happiest person by being content in Christ. So I hope marami po tayong natutunan sa devotion natin na ito. Isabuhay po natin ito at tayo na yung maging pinakamasasayang tao sa mundo. Now, para po sa ating discussion, why should Christians be the happiest people on earth? Bakit tayo na dapat yung pinakamasayang mga tao sa mundo? Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord, forgive me when I deceive myself into thinking that I need everything I want, when in fact I already have everything I need. Kasi lahat, Lord God, binigay niyo na sa akin, lahat ng kailangan ko. Patawarin niyo po ako kung nagdanais pa ako ng mga bagay na wala ako. Forgive me when I envy those who succeed by carrying out their wicked schemes. From now on, by your grace,
I will be the happiest and most content person on earth, knowing that I have Jesus. He is my everything. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Pastor Adoniram. Maraming salamat po sa inyong suporta. At kung kayo po may natutunan sa devotion na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.